Gusto ko yung karambanggi. Si Rogelio de la Rosa ang unang artistang Pilipino na naging senador ng Pilipinas noong 1957. Si Rogelio de la Rosa ay ang tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino noong kapanahunan niya at nakagawa ng halos 8 dosenang pelikula. Siya rin ang nag-iisang bidang lalaking nakalalabas sa 3 malalaking kumpanya, ang Sampaguita Pictures, ang LVN Pictures, at ang Premier Productions. Pero bago natin simulan, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel, at pindutin mo na rin ang subscribe button, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Rogelio de la Rosa ay ipinanganak na Regidor de la Rosa noong November 12, 1916 sa Lubao, Pampanga. Ang kanyang mga magulang ay sina Feliciano de la Rosa, ang Arnis de Mano champion ng Pampanga noong panahon niya, at Rosario Lim, isang patron ng teatro at sining. Si de la Rosa ay sports-minded at highly competitive, mga katangiang namana niya sa kanyang ama. Kapitan siya ng isang walang talo na basketball team sa Central Luzon. Noong 1932, siya ay naging intercollegiate welterweight boxing champion. Ito ay noong siya ay nag-aaral na sa Far Eastern University, kung saan siya ay naging mahusay sa mga debate ng koponan, at mga oratorical contest sa interprovincial, at intercollegiate na antas. Kabilang sa maraming parangal na napanalunan niya sa naturang mga patimpalak, mula 1932 hanggang 1934, ay ang 1933 Claro M. Recto na gintong medalya. Nakuha niya ang kanyang Associate in Arts degree mula sa FEU, pagkaraan ng ilang taon, pinangalanan siya nitong Outstanding Alumnus. Sinimulan niya ang kanyang karera sa pelikula bilang isang mang-aawit, at gumagamit ng ukulele. Gumanap bilang isang regular na kontrabida sa Pampango Zarzuelas noong kanyang kabataan. It was his uncle, Gregorio Fernandez, who directed him in his first starring role in a motion picture in 1929, sa pelikulang Ligaw na Bulaklak, at naging leading lady niya si Rosa del Rosario. Siya ay naging napakatanyag dahil sa kanyang kahangahangang kagwapuhan, at mula noon, ay palaging cast bilang isang galanteng manliligaw sa hindi mabilang na mga pelikula, at ipinari sa mga magagandang artista. Si de la Rosa ay sumikat noong huling bahagi ng dekada 1930s, matapos na madalas na maitanghal sa mga drama bilang isang romantikong idolo sa tapat ng mga artistang gaya nina Rosa del Rosario, Carmen Rosales, Emma Alegre, at Paraluman. Pinatunayan ni Rosales na siya ang pinakamatibay na kasama sa screen, at ang kanilang love team ay sinasabing kabilang sa pinakamatagumpay sa kasaysayan ng mga pelikula sa Pilipinas. Nang tumigil ang industriya ng pelikula sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, mula 1941 hanggang 1945, nanatili si De La Rosa sa mata ng publiko bilang isang vaudeville performer, sa Live Theater sa Maynila. Pagkatapos ng digmaan, ipinagpatuloy niya ang kanyang karera sa pelikula, at napatunayang mas sikat kaysa dati. Siya ay lumitaw bilang isang bituin, marahil ang pinakasikat na artista ng pelikula sa unang dekada ng post-war. Bumuo siya ng sarili niyang kumpanya sa paggawa ng pelikula ang RDR Productions, at nagbida rin sa mga produksyon ng LVN Pictures. Pagsapit ng 1948, siya ang pinakamataas na bayad na artista sa pelikulang Pilipino. Ang kanyang tagumpay sa mga pelikula ay nanatiling matatag noong 1950s. Siya ay tinanghal bilang unang Pilipinong artista, sa ilalim ng pangalan ni Ramon Delgado, na nagbida sa isang pelikulang ginawa ng Amerika, The Sword of Avenger. Ang kanyang papel noong 1955 sa pelikulang, higit sa lahat kasama si Emma Alegre, ay nakakuha sa kanya ng Best Actor Trophy sa 1956 FAMAS Awards, gayon din ang Best Actor Award sa 1956 Southeast Asian Film Festival sa Hong Kong. Noong 1957 pangkalahatang halalan, tumakbo si De La Rosa at nanalo ng pwesto sa Senado ng Pilipinas sa ilalim ng bandila ng Liberal Party. Nagsilbi siya ng isang 6 na taong termino na sumasaklaw sa ika-4 at ika-5 Kongreso. Bilang isang senador, aktibo siya sa mga isyung may partikular na pag-aalala sa loob ng kanyang sariling lalawigan ng Pampanga, tulad ng pangingisda at agrikultura, na umusbong bilang isang malakas na tagapagtaguyod para sa nasyonalisasyon ng mga industriyang iyon.
Si De La Rosa ay interesado rin sa mga isyu na may kaugnayan sa industriya ng pelikulang Pilipino, na kasamang nag-akda ng isang panukalang batas na haantong sa pagtatatag ng isang lupon ng mga sensor. Matapos ang 3 taon sa Senado, nagpasya si De La Rosa na tumakbo sa pagkapangulo bilang isang independenteng kandidato. Ang kanyang natitirang kasikatan bilang isang bida sa pelikula, gayon din, ang pagiging hindi popular ng kasalukuyang re-electionist na si Carlos P. Garcia ng Nacionalista Party, ay ginawa siyang isang kapani-paniwalang kandidato. Ang iba pang pangunahing kandidato sa karera noon ay si Vice President Macapagal ng Liberal Party, ang kanyang dating bayaw. Ilang araw bago ang halalan, umatras si De La Rosa sa presidential bid sa pamamagitan ng pag-broadcast sa studio ng DZAQ-TV. Ayon sa kanyang opisyal na talambuhay ng Senado, si De La Rosa ay nag-aalala tungkol sa lakas ng kanyang inakala, bilang tiwaling makinarya sa politika ni Pangulong Garcia, at sa huli ay kumbinsido na ang kanyang pag-atres sa presidential bid, na tanging paraan upang matiyak ang pagkatalo ni Garcia. Anuman ang kanyang motibasyon, napatunayang matagumpay ang sugal ni De La Rosa, at madaling nahalal si Macapagal. Pagbalik sa Liberal Party, si De La Rosa ay natalo para sa muling halalan sa Senado noong 1963 pangkalahatang halalan. Nanatili si Rogelio De La Rosa sa serbisyo publiko bilang isang kinikilalang diplomat. Noong 1965, siya ay hinirang na ambasador ng Pilipinas sa Cambodia. Sa panahon ng administrasyon ni Ferdinand Marcos, si De La Rosa ay itinalaga bilang Philippine Ambassador sa Netherlands, at sa mga bansang Soviet bloc ng Poland, Bulgaria, at Czechoslovakia. Siya ay nararapat na hinangaan para sa kanyang kaalaman sa mga gawaing panlabas, at kasanayan sa wika. Ginamit din niya ang kanyang posisyon upang itaguyod ang sining at kulturang Pilipino, at tulungan ang mga artistang Pilipino na gumaganap sa ibang bansa. Ang kanyang huling diplomatikong post ay ang Philippine Ambassador sa Sri Lanka. Matapos magretiro mula sa Diplomatic Corps, si De La Rosa ay muling sumabak sa politika. Sa kasamaang palad ay hindi na siya muling nagtagumpay sa 1984 Batasang Pambansa Parliamentary Election. Ilang sandali bago siya namatay dahil sa atake sa puso, noong 1986, gumanap siya ng isang huling papel sa pag-arte, sa isang guest spot sa sikat na drama anthology ni Connie Reyes on Camera. 2 beses ikinasal si De La Rosa. Ang kanyang pangalawang asawa, si Lota Delgado, ay dating leading lady niya sa mga pelikula. Siya ay inilibing sa Loyola Memorial Park sa Marikina, sa tabi ng puntod ng kanyang kapatid. At dahil nga sa kanyang ginawang pagpasok sa politika, ay ito ang naging mitya sa mga sunod-sunod pang pagkapanalo ng ilang mga artista sa local at national elections sa Pilipinas. Ang mabuti ng mga luha mo yan sa atin, inibig mo rin ako. Gerardo, hindi ko maaaring tuyain ang aking sarili. Ang katotohanan lamang ang aking kinasasaktan. Ang katotohanan, ang lalong mahalaga nito ay narito ko ngayon. Sa kabila ng mga aking pag-aanap sa iyo. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, tapos pindutin mo na din ang notification bell. Thank you for watching.